Sa inaprubahang irrigation project ng NEDA Board. Alamin natin ang detalye mula kay Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Magandang tanghali po, Admin Guillen. Hello, magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sir, ano po ang detalye nitong inaprubahan na implementasyon ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project? Well, itong project po na ito ay multipurpose dam. Ano po? Ibig sabihin, pwede po natin pang-irrigation ito at may power component. Mga 20 megawatts po yung power component niya. Itatayo po yung dam sa Abra and then magkakaroon po ng Trans-Basin Tunnel papunta po sa Nueva Ecija, Ilocos Norte. Ano po? And then, makaka-irrigate po siya ng close to 15,000 hectares na bagong palayan po ito, bagong matutubigan po ito. Gaano po kahalaga ang proyektong ito at ano po ang bagong disenyo nito? Well, mahalaga po ito. Alam niyo po, ito ay na-conceptualize po ito panahon pa ng tatay ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Sr. Pero, nagkaroon po ng mga problema so hindi po ito na-implement mabuti na lamang po at ngayon napakaganda po ng pag-uusap ng provincial government ng Ilocos Norte at ng Abra at parehas po na nagbigay ng endorsement sa RDC ang dalawang probinsya. So naging posible po itong project na ito at sinuportahan po naman ito ng ating Pangulo sa funding. Actually, locally funded po ito. Kaya napakaganda. Ang mangyayari po nito, dalawang power po ito component. Meron pong isa sa Abra at meron pong isa rito sa Nueva Ecija, Ilocos Norte. So, lahat po makikinabang dito sa project. Kano po ang nailaan na pondo dito at ano po ang nakapaloob sa proyekto? Kailan din po ba inaasahan ang implementasyon po nito, sir? For implementation na po kagad ito. Actually, ito design and build. So, by January, ikakasa na po namin ang bidding na to. Approved na po, inaprubahan nga po ito ng NEDA Board sa pangunguna ng ating Pangulo. Bale, ano po ito may high dam po ito doon sa Nueva Ecija, ay doon sa Abra, and then after bay dam dito sa Nueva Ecija, and then may Trans-Basin Tunnel at irrigation facility. Usually po ito dapat 5 taon ang construction nito Kaya lang, pwedeng iksian ito ng kahit mga 3 to 4 years lamang kung simultaneous yung paggawa. Ibig sabihin, may gumagawa sa high dam, dito sa after bay dam, sa irrigation facility at saka sa Trans-Basin Tunnel. Okay. Kapag natapos na po ang proyekto, gaano kalaking lupa po ang inaasahang magiging source ng irigasyon? Ma'am, ang mapapatubigan niya po nito is around 15,000 hectares. Kung i-implement mo pa rito yung tinatawag nating alternate wetting and drying technology, ay plus 20% pa. Ang makikinabang po na farmers dito, total farmer beneficiaries ay nasa 32,600 families. At ang pondo is 37.5 billion po lahat po itong project na ito. Again, ilang pamilya po o mga kababayan po ang inaasahang magbe-benepisyo kapag na-implement na ang proyektong ito? Around 32,600 families po. Okay. Napakaganda pong balita yan, Administrator. Good luck po sa proyekto. At maraming salamat po sa inyong oras, NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Salamat din po. Thank you po.